pa rin sa balitang yan, nagpahayag naman ng suporta ang ilang bansa sa Pilipinas kasunod ng panibagong panghaharas ng China. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, naninindigan sila kaysa ng Pilipinas ang Amerika sa insidenteng ito. Kinundi na rin ng Japan ang aksyon ng China na pilit hinaharang lehitimong operasyon ng Philippine Navy. Ang Australia naman nangangamba sa sinseridad ng China sa panawagan nitong kapayapaan sa rehiyon. Nagmatigas naman ng China, nanindigan itong legal ang kanilang ginawa para paalisin ang mga barko ng Pilipinas na illegal daw na pumapasok sa Ayungin Shoal. Ang giit pa nga ng China, sinadya ng Pilipinas na magkaroon ng banggaan. Dapat nilang akuin ng Pilipinas ang responsibilidad, hindi lang sa banggaan kundi sa patuloy na pananabotahe daw sa kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo. Yan ang China. Sila pa galit, sila na ho itong nakaharas, sila ho itong pumapasok sa ating exclusive economic zone, sila pa sika. So how do you solve the problem? Houston, Diyos ko po, hindi pa rin po papapasukin ni Pangulong Marcos Jr. sa Pilipinas ang International Criminal Court. Yan po'y kahit na nagkalamat po ang relasyon nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng Pangulo sa interview ni Sarah Ferguson ng ABC sa Australia na magiging political move ito kung sakasakali. Hindi niya raw po gagamitin ng politika kapalit po ng soberenya ng Pilipinas. Nanindigan din po si Marcos Jr. na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Naging malamlam ang relasyon ng dati at kasalukuyang Pangulo. Tinawag po na drug addict ni Duterte si Marcos pero kalaunay kanya itong itinanggi. Pinakontempt naman ng Senado si Apollo Quiboloy matapos hindi pa rin magpakita sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations. Pangatlong beses na siyang binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang mga akusasyon ng panggagahasa, pananakit at sapilitang pagtatrabaho sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nagpadala naman ng sulat ang abogado ni Quiboloy at hiniling kina Ontiveros at Senate President Mig Zubiri na isang tabi ang sabina laban sa pastor. Paglaban daw sa karapatan o constitutional right ni Quiboloy ang pagharap niya sa komite ng Senado na tila guilty na ang turing sa kanya. Tinutulan naman ni Senator Robin Padilla ang pagpapakontempt kay Quiboloy pero wala siyang binigay na dahilan. Sa ngayon, hinihintay ng pirmahan ni Senate President Zubiri ang arrest order kay Quiboloy. Nakaharanda rin daw tumulong sa pag-aresto ang Philippine National Police. Sa ilang pang balita, kinontra po naman ng Education Department ang planong payagan ang mga dayuhang magmamay-ari ng mga paaralan sa bansa sa ilalim po ng sinusulong na charter change. Ayon sa DepEd, banta ito sa kamalayan ng mga mag-aaral sa pagka-Pilipino. Posible din daw itong makaapekto sa seguridad ng bansa. Ayon kay DepEd Undersecretary Omar Romero, hindi tiyak kung magkakaroon sila ng kontrol sa anumang ituturo ng foreign-owned school sa mga mag-aaral. Mahalaga raw na tanging mga Pilipino ang bubuo sa curriculum para matiyak na naaayon ito sa mga pangangailangan at konteksto ng Pilipinas. Samantala, 6:49 ang oras mga kapatid, tungo po tayo sa balita sa lalawigan. Aabot sa 70,000 botante ang inaasahang makikilahok sa gagawing plebiscite sa Bangsamoro Autonomous Region. Kaugnayan ang gagawing pagbuo ng 8 bagong munisipalidad sa paparating na Abril. Kung papabor ang publiko, mabubuo ang mga bayan ng Kadayangan, Ligawasan, Malidegaw, Nabalawag, Old Kaabakan, Kapalawan, Pahabudin at Tugunan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mahalagang naturang plebisito dahil ito ang magiging basihan kung saang lugar boboto ang mga botante sa paparating na 2025 midterm elections. Paraw naman hindi malugi dahil po sa tagtuyot na dala ng El Nino kung mabig ang mga magbubukid sa San Mateo, Isabela. Ang kanila pong dating tanim na mais ay pinalitan po ng tobacco. Hindi kaya kasing mas tumatagal daw po sa initan ang tanim na tobacco at para nga masiguradong lalago ang tubo. At para nga daw masiguradong lalago ang tubo ng mga ito, nangutang pa raw ang mga magbubukid. Ito'y para magtayo ng sariling water pump. Nangako po naman
naman ng suporta ang lokal na pamahalaan ng San Mateo para sa mga magsasaka. Ginising naman ng malaking sunog ang mga residente sa Tanza, Cavite nitong Lunes ng gabi. Tinupok ng apoy ang mga bahay sa isang bahagi ng barangay Biwas. Inabot ng 2 oras bago naapula ang sunog. Patay naman ang 4 na miyembro ng isang pamilya matapos matrap sa kanilang bahay. Isa naman ang isinugod sa ospital dahil sa mga sugat at paso sa katawan. Inaalam pa rin ang dahilan ng apoy. Aabot sa 9 na milyong piso ang halaga ng pinsala habang 5 pamilya ang nawala ng tirahan. Habang sa lungsod po naman ng Iloilo ay aabot sa 100 pamilya ang nasunugan pasado alas 7 po ng umaga kahapon nang sumiklab ang sunog sa Barangay Airport, Mandurriao. 16 na mga fire trucks ang kinakailangan na rumisponde para nga makontrol at maapula ang apoy. Kanya-kanya po namang likas ng ari-arian ang mga naturang residente kasamang mga alagang hayop. Aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Patay